Crispin, Basilio, mga anak ko, nasaan kayo? Crispin, Basilio, Crispin, Basilio, nasaan kayo? Ito ang storya ng kanyang buhay pagkatapos ng 13 taon ng pagkakamahal ng kayamanan at pagtigom ng kapangyarihan para sa dalawang pangunahing layunin. Ang ihigante ang kanyang pinakamamahal na ama at ang iligtas ang kanyang pinakamamahal na belo. Ito ang kwento ng isang filibustero. Ito ang kwento ni Simon. Sa sementeryo, isang gabi sa isang sementeryo, makikita natin ang isang binata na nagngangalang Basilio at nakabisita siya sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng kanyang ina. Kumusta na, ina? Ako to si Basilio, ang naulila mong anak, 3 taon na nakalipas. Ngunit sa parehong lugar at sa parehong oras ay nandoon din si Simon na tila may hinuhukay. Napahinto si Basilio nang marinig ang ingay at agad niyang nakilala si Simon nang makita niya ito. May maitutulong po ba ako sa iyo, senyor? Anong ginagawa mo dito? Nakikiramay lang po sa aking ina, Ginoo. Sino ka? Ikaw! Ikaw si Crisostomo Ibarra, nang akala ng lahat ay patay na. Basilio. Pasensya ka na. Ngayon alam mo na kung sino talaga ako. Kailangan na kitang patayin para hindi masira ang aking paplano ng paghihiganti. Ngunit napag-isip-isip ni Simon na wag na lang patayin si Basilio dahil ang alam naman ng lahat ay matagal na siyang patay. Kaya hayaan kitang mabuhay at naniniwala ako na hindi mo ko kayang biguin. Maraming salamat, senyor. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hayaan kitang mabuhay. Sumama ka sa akin kung nais mo. Sabay-sabay nating ipagtanggol ang ating mga agano laban sa mga mapang-api. Ngunit, Ginoo, tayo ay magkaiba ng pananaw. May pangarap ako. Pangarap kong maging isang ganap na doktor. Sige, kung sakaling magbago ang isip mo, puntahan mo lang ako sa aking tahanan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso. Matapos nito ay umalis na si Basilio at naiwang mag-isa si Simon. Bahala sila. Mamatay na ang mga mahihina, mabuhay na ang mga malalakas. Malapit na akong magtagumpay. Ngunit sino nga ba si Basilio? Si Basilio ang siyang anak ni Sisa na nakababatang kapatid ni Crispin. Sinunod niya ang payo ni Elias na pumunta ng Manila upang makapag-aral roon. Siya ay inampo ni Kapitan Tiago at nakapag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Letran dahil sa kayamanan ni Ibarra at suporta ni Kapitan Tiago. Bagamat siya man ay nakaranas ng diskriminasyon nung una. Magandang umaga mga mag-aaral. Buenos dias, senyor. May bago kayong kaklase. Ginoo, magpakilala ka. Magandang umaga, Profesor. At sa inyong mga kaklase, ako si Basilio, ang anak ni Sisa at ang kababatang kapatid ni Crispin. Sisa? Ibang yung inang si Sisa isang baliw at ang inyong kapatid na si Crispin ay isang magnanakaw. Opo, senyor. Baliw na nga ang nanay niya. Magdanakot ang kapatid niya. Di ba mayaman si Tia Isabel? Baka pagdating ng kanilang anak na si Maria Clara, maging alipin ka lang. Nakakaawa ka naman.
Senyor Basilio, sumama ka sa amin. Ha? Bakit? Anong ginawa ko, senyor? Basta, sumama ka na lang. Wala akong ginawa, senyor. Mahal ko, Basilio! Huwag mo akong iwan! Senyor, huwag ka na magpumiglas. Sumama ka na sa amin na matiwasay. Kinabukasan, pinuntahan ni Huli si Padre Camora upang humingi ng tulong. Oh, Huli, kinagagalak ko makita ka. Tulungan niyo po makalabas sa kulungan ang nobyo ko si Basilio. Walang ano man. Alam mo naman malakas sa akin ng mga babae. Pumunta ka lang mamayang gabi. Ito. Magandang gabi, Father. Magandang gabi din sa'yo, Huli. Sumunod ka sa akin. Saan po? Ano po gagawin natin, Father? Huwag ka na magtanong. Magandang araw po, Hermana. Magandang araw din sa iyo, Huli. Hermana, mapupunta ba sa impyerno ang mga taong nagpapatiwakal? Bakit huli? Gusto ko lang lisanin ang mundo. Huwag kang magsalita ng ganyan, Huli. Kinabukasan ay nakita na lang na nakahandusay si Huli.